Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Sabay hila sa buhok ni Ladya. Palayo kay Nico, balak niya itong ingudngod sa tae ng kalabaw. Ngunit nagulat siya nang matanggal ang buhok nito na wig lang pala. Napatili si Ladya. Wig na lang kasi talaga ang buhok niya dahil meron siyang sakit. Dahilan para manlagas ang buhok niya. Matatawa sana si Iris pero mas nangibabaw sa kanya ang awa. Kaya nilunok na lang niya ang tawa niya at hinagis kay Ladya ang wig nito. Sa kanya hinarap ang ibang aswang. Nagtatatakbo naman si Ladya palayo, bit-bit ang piluka niya. Nakakita ng megaphone si Iris. Ewan ko kung saan niya nakita. Ginamit niya iyon para makuha ang atensyon ng mga kaaswangan. Pinatigil niya ang mga ito sa pag-atake. Pilit niyang ipinaunawa sa kanila na ang mga tao ay mga nilalang din, na tulad nila ay may karapatang mabuhay. Hindi sila pagkain na anumang oras ay pwede nilang mukbangin. May mga pamilya rin sila, anak, asawa, magulang, kapatid na nangangailangan at nagmamahal sa kanila. Alam niyang hindi niya maiaalis sa mga aswang na mambiktima ng tao dahil ito talaga ang sagot sa kumakalam nilang sikmura. Pero ang umabuso sa pangangailangan nilang iyon ay hindi na makatarungan para sa ibang nilalang. Hindi sila dapat nagwagi laban sa mga aswang na gabunan. Dahil wala naman silang ipinagkaiba sa mga ito, umaatake na nanlalakay para magbunyi laban sa mas maihinang nilalang. Nagkatinginan ang mga aswang. Nakangangalang si Iris. Hinihintay ang magiging reaksyon ng mga kalahi sa mga sinasabi niya na hindi niya alam kung saang parte ng utak niya nanggagaling. Maya-maya ay isa-isang nag-atrasan ang mga ito. Napangiti si Nico. Hindi makapaniwala sa nagawa ng nobya. Nagawa nitong pasunurin ang mga kalahi nila. Sa tuwa ay nabuhat niya ito at isinayaw-sayaw sa ere. Paalis na sana sila nang makita ni Iris si Onyok, ang nagbuhos sa kanya dati ng isang balding tubig. Sa isip niya ay mabilis niya itong hinila at ito na lang ang isinubsob niya sa etyas ng kalabaw. Pero sa isip na lang niya yon, sa halip na gumanti ay
inirapan na lang niya sa bypassan kay Nico. At umalis na sila ron, kasunod si Obet. Habang daan pabalik sa lungga ng mga aswang, ay nadaanan nila ang naglalakad na mangbabalot. Hinagis ni Iris ang basket at sakto namang nasalo nito. Nagpasalamat si Iris sa mga nakain nilang balot at saka kinawayan ang mangbabalot na napakamot na lang sa ulo. Masaya na si Iris. Hindi siya magpapaapekto sa kahit na kanino. Dahil ang ganda-ganda niya sa paningin ng nag-iisang lalaking ipinipintig ng puso niya. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.